og miingon si Jehova nga Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Nang laba ka, be? Laba ko ni mga bulingon. Iapil ni laba niya ko, oh. Iapil kog laba. Nya, inikaw man, timplahi kog kape, ha? Kay mula ka kog sayo. Pila ba ka na to karon nga ang atong pag-tratar sa atong asawa? Sigihan na tong sugo. Sugo diri, sugo dito. Kay mo atong pagsabot nga ang atong asawa, atong katabang, ato ang sulugoon, ato ang maid, ato ang helper, ato ang kasambahay, ato ang katulong. Kay mo may gisgutan ko dinhi sa Biblia nga himuan si Adan og katabang nga angay kaniya. Unya ato dayong gi-conclude nga pag-asawa gani musunod na nag-unsay gustos bana. Mao ba nay ibot ipasabot sa Biblia? Ato dang tun-an karon kung unsa gibot ipasabot aning Genesis 2:18. Kung ang atong asawa ani ato ba nang sulugoon? Ato bang yano-yanuhog sugo ang atong asawa? Atong sabton dinhi sa English sa Genesis 2:18 atong basahon. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Genesis 2:18. Kanang word diha nga meet, ato nang sabton kanang meet, meet, has the now obsolete meaning of suitable. Kanang meet diay ambot ipasabot na suitable, angay. As in the Anglican prayer book, it is meet and right so to do. And the King James Bible in 1611, Genesis 2 verse 18 to 20 describes Eve as a helpmate for Adam. In other words, a helper. Nana ni gawas na helper. Suitable for him. So helpmate became a kind of synonyms for spouse. Unsa daw ang helpmate nahimong synonym sa asawa or spouse. Later, as this meaning of meet was lost, nawala na tong word nga meet, M-E-E-T. English speakers, the word into the close sounding helpmate. Ilang gipulihan, nawala naman tong meet nga M-E-E-T. Ilang gipulihan ang helpmate na himo ng helpmate. Og mo na tong tun-an karon unsay diferensya, difference between helper and helpmate. Ato nang tun-an karon og unsay diferensya sa helper og helpmate. Niya, helpmate implies closer partnership and often refers especially to a spouse or companion who provides significant support. Munay ibot ipasabot sa helpmate. Whereas helper is a more general term for someone who simply assists with a task, potentially without the same level of commitment or closeness. Unsa daw ato masabtan dinhi nga ang helpmate usa siya ka pulong
nga nagpasabot og closer partnership kanang suod nga panagkauban. Unya refers to specifically to a spouse or companion. Specific yun dito sa asawa or sa imuhang kauban, kada mga partners lang. Pero ang helper, more general term for someone who simply assists with a task. Sulugoon ra gyud, potentially without the same level of commitment or closeness. Sa to pa ang helpmate, doon na sila suod special nga relasyon, whereas ang helper walay sama nga level sa commitment or closeness. Wala sila panagsuod sama sa panagsuod sa spouse or asawa. Munay kalainan sa helper o helpmate. Helpmate carries a slightly more positive and intimate connotations, often suggesting a supportive partner, while helper can simply mean someone who lends a hand. Munay diferensya nila. Ang helpmate, doon na siya yung mga positibo o intimate, close kaayo mo ana nang atong isguta sa milabay, dunay intimate relationship pag-ingon nga helpmate. Pero ang helper sulugoon lang yun. Unsa dinhi? Helper can simply mean someone who lends a hand. Ang origin sa helpmate originates from the phrase helpmeet. Sa ato nang gihisgutan ganina in the Bible, Genesis 2 verse 18, where meet signifies suitability, equality, emphasizing the idea of partner who is equally capable and supportive. Maunay helpmeet nga karon nahimo ng helpmate. Sa to pa naag sila'y lahi nga relasyon ang helpmate kaysa helper. Mao nato nasabtan ha, ang asawa dili na helper, nga helper lang ordinaryo, kung dili helpmate nga ang bot ipasabot dunay special nga relation, intimate relationship. Pag-ingon nga helpmate, bot ipasabot spouse, partner. Pero ang helper sulugoon lang gid siya. Naay example dinhi unsaon paggamit ang helpmate o ang helper. Niya, number 1. Example ni siya sa helpmate. My wife is my true helpmate in life. Mao nay example sa helpmate. Number 2. Sa helper. The volunteer needed a few helpers to set up the event. Klaro? Ato nasabtan ron nga ang helpmate giangay gyud sa Ginoo, gipakaangay gyud sa Ginoo didto sa lalaki. Kay sa ato nang isgutan sa milabay, ang Ginoo naghimo lang gyud og lalaki og babae. Unya asa nagagikan ang pangalang babae? Nagagikan ang pangalang babae tungod sa gusok nga gikuha gikan ni Adan o gihimo sa Ginoo nga usa ka babae. Diha nagsugod ang pangalang babae kay tungod sa gusok nga gitanggal sa Ginoo gikan kang Adan. Ang bot ipasabot sa babae, gusok nga gikan sa lalaki. Unya kung maghisgota og helpmate, ang bot ipasabot dunay intimate relationship. Spouse o asawa siya, makahimo siya sa paghatag og idea, mga solutions, makahatag siya og mga suggestions. Unlike sa helper nga igo lang siyang motabang sa bulaton nga gitahas sa iyaha. Mao na nga kita nga mga bana karon atong sabton kung unsa man gyud ay nang atong asawa, ato ba ng sulugoon or atong katambayayong o helpmate.
Kay bisan kay ako na confused tungod kay nagtuo ko sama pud sa uban nga mga kabanahan karon nga ato lang yano-yanuhon og sugo atong asawa kay nagtuo ta nga helper siya. Ordinary nga helper kundi lahi di ay usa siya ka pinasahi ang helpmate nga nagpasabot og spouse o asawa. Mao nay diferensya sa helper o sa helpmate. O sa sunod atong pagtuon atong tun-an kung unsa may gitudlo sa Ginoo bahin sa atong asawa. Unsaon man nato atong asawa, ato lang ng suguon, ato lang ng pahimuslan og sugo-sugo. Dili naay purpose ang Ginoo ug unsay buhaton sa bana ngadto sa iyang asawa. Ug mo na itong hisgutan sa sunod, ayaw gid yung kalimti, ugma. Itunong gyud nato sa dako nga celebration. Ato ipasabot ninyo nga atong asawa dili na nato sulugoon. Dili na nato sulugoon. Kung dili ato nang katambayayong sa atong pagkinabuhi ingon nga magtiayon. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. God bless.